Grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My brothers and sisters, welcome to our Eucharistic celebration. We are now on the 5th Sunday of Ordinary Time. We pray for more vocations as we celebrate in the Archdiocese of Cebu Vocation Awareness Week. And together with the devotees of Our Lady of Lourdes at Holy Face, we continue our preparation for the upcoming feast, upcoming celebration of the feast of Our Lady of Lourdes and of the Holy Face. Let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Our sins and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Let us pray. Keep your family safe, O Lord, with unfailing care, that relying solely on the hope of heavenly grace, they may be defended always by your protection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless, clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own. Then your light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed. Your vindication shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry for help, and he will say, here I am. If you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. The word of the Lord. Thanks be to God.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, brothers and sisters, proclaiming the mystery of God, I did not come with sublimity of words or of wisdom. For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and fear and much trembling, and my message and my proclamation were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of spirit and power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything, but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You are the salt of the earth. Kamo ang asin sa kalibutan. This morning, I shared about my experience during my seminary days. Ito ko na-assign sa Malabuyok, one of the towns of the southern part of Cebu. Every week, every weekend, nailain na barangay ug sitio among adtuon mga seminarista for our pastoral exposure. Mag-follow up me sa basic ecclesial communities sa mga kabukiran. One time, ang amo ang destinasyon mao ang Sitio Kalipay. Paingon dito, wa gyoy kalipay, kasakit. Kay grabe kalayo sa maong lugar.
Tungod sa kalayo, wa pa intawon sila'y kurente. Ang nisugat sa amua, ang chapel leader. Ningan siya, Padre, piyesta biya sa amua sa milabayng simana. Mauna nga, wa man mo makaanhi sa milabayng simana, gibinlan yun mo namo og karne sa among giihaw last week. Walay kuryente dito, so walay refrigerator. Last week pa ang karne. 1 week na nga ilahang gibilin. Pagpangauna, crispy kayo tan-aon ang adobo. Dami kayo. Pagtilaw na namo, labihang parata. Kaya ang karne di ay aron ma-preserve, ihumol og daghang asin. Mauna nga pagkaon na mo, daghan kay nahurot nga kanon. Tungod kay naglibog mig unsay among gikaon, asin ba or karne sa baboy tungod sa kaparat. One of the qualities of salt is a preservative. When Jesus said, "You are the salt of the earth," He meant to say, you are preservatives of morality. You are preservatives of morality. Dili na to ikalimod karong panahona ang realidad sa atong katilingban. Bisan asa nga suok sa kalibutan, there is a lowering of morality. Padayon ang pag-ubos sa atuang moral standard. Dili lang sa mga batanon, dili lang dinhis atua, bisan asa ug bisan kinsa apektado niini. Nagkadunot ang atong moralidad, mao na nga angay nga dunay mo preserve niini. There is a declining of our traditional values. There is lack of respect for authority, including parents. There is a growing tendency of self-centeredness. There is lack of accountability. Subo pamalandungon, daghan sa katawhan karon, sayo kaayong mag-experiment about sex. Kuyanap ang pornography o ang mga illicit contents. Kaniadto, kaabot siguro ang daghan nato dinhi, kung mag-uwan, mangita tag kauban kay maligo sa uwan. Karon lahi na, mangitag kauban kay magkadul-kadul, magakos-gakos. Kani hapit na biya ang Valentine's Day, daghan na sila, mangita sila gyud, murag luoy ang wakakita, murag may atong mapantayan, murag kinahanglan nga naagi partner kay Valentine's Day. Dinhi mosulod ang challenge alang kanato. You are the salt of the earth. You are the preservatives of morality. Mao ni ang atuang unang hagit, mga kaigsuunan. Unsaon man nato pag-preserve ang atuang traditional Filipino values
nga dili kini mawagtang, dili kini madunot, ug dili kini mawala. Pinumdum ko kani adto, tanami doon ako'y igagaw, namisita siya sa balay sa iyahang uyab. Pagbisita niya, matod pa niya, ang nisugat niya, ang mama sa iyahang uyab, nagdag lampara. Kailan mong lampara, no? O niya, naglingkod sila dito atubangan sa balay, nag-istorya iyang uyab, niya gibutang ang lampara sa tunga nilang duha. Ang iyang ginikanan sa babae, nag-preserve sa morality, nahimo siyang asin na nagbantay sa iyang anak ug sa uyab niini nga dili matintal sa pagpakasala. How do we become salt of the earth? First of all, let us teach our children and our young people Christian values. Love, respect, and responsibility. Ato ning itudlo, kay kung di nato ni itudlo, makalimtan og dili na mahatagan og gibog aton. Second, let us maintain an open line of communication ngadto sa mga batan-on, ngadto sa mga nagtubo nga mga anak. Open line of communication. Ang mga nagtubo nga mga kabatan-unan, daghan silag kalibog, daghan silag mga pangutana. Kung wala sila'y kapangutanan nga kasaligan, adto sila mangutana sa ilang mga barkada, wa ta kahibaw kung unsay ilang ikatubag. Muna ko doon na gani tuyo, doon na gani kalibog, ang inyuhang mga anak, inyuhang mga apo, ang inyuhang mga batanon, tubaga og tarong. Ayaw ingna nga busy kas trabaho, busy kas negosyo, paningkamot lag imo diha. Maintain an open line of communication. Third, share your faith. Ako ang mahinumduman sa akong previous parish, doon ay Minister of Holy Communion. Parihan niya itong mga brad na niya din hitigtabang sa mga pari o pagpakalawat. 5 iyang mga anak, pulos mga batanon, 3 ang babae, 2 ang lalaki. Ibong ko siyang kamagwangang anak, bisan og hubog, gabi na kaayo, maningkamot yun nga makasimba. Tigil mo absent. Ako siyang ipangutana nga, anong mo simba magit mo? Sabi, ang aning Papa Father, iharag yung gisulti sa mua, kaming iyang mga anak. Siya, bahalag mag-unsa mo sa inyong kinabuhi. Bahalag asa mo paingon. Ang ako rag yung hangyo ninyo, bisan asa mo, bisan unsa inyong buhaton, basta simba lang gyud kada Domingo. Simba lang gyud kada Domingo. Iyahag yung gitisok sa iyang huna-huna. Muna nga bisan way trabaho, Sabadog Domingo, niya makainom, uban sa parkada, pinlan gyud, dili lang para uli, pinlan gyud og kusog aron makasimba. Nakaingon ko nga ipikto ni sa paambit sa ginikanan sa iyang pagtuo ngadto sa iyang mga anak. Di usa ka bata
ipangutana sa maestra, nganong malipayon man kaayo karong adlawa? Ingon ang batanon, nag-istorya manggod mi ni Papa ganinang buntag. Sa ingon sa imong Papa, nagkaon ko, paingon siya mulakaw, ningon siya nga pag-ayo-ayo sa imuhang pag-eskwela. Na nakabantay ko nga sayo man kaayo sa buntag, alas 8 pa man ang iyahang trabaho, alas 6 nilakaw naman. Muna ako siyang gipangutana pa, nganong sayo man ka mulakaw? Ug nitubag ang Papa, sa di pamanggod ko mulahos sa akong trabaho, muhapit pa ko sa simbahan, kay musimba man ko kada buntag. Dugay siyang nakahibaw nga iyang Papa musimba di ay kada buntag. Pero wa gyud siya dad-a sa iyang Papa pagsimba. Igo lang siyang giingnan nga musimba kada Domingo, dili kada adlaw. Nakaingon siya, ang gipakita sa ako ang Papa, maayong panig-ingnan. Bisan sa iyahang kabisi, muhatag yun siyang panahon, matag adlaw sa pagsimba. Wa siya ingna siyang Papa nga musimba, pero nakaingon siya nga, suyan ka na kog simba kada adlaw. Basin makatabang sa ako kay nakatabang man sa ako ang amahan. My brothers and sisters, let us share our faith to others, especially to our young people. Ikaupat na atong mahimo, how to become salt of the earth. Let us teach, inculcate in our young people fear of the Lord. Kana bitawng makabaton ang atoang mga kabatanunan, mga nagtubo nga mga bata ug kahadlok sa Ginoo. E ngano man, kung ang tao dunay kahadlok sa Ginoo, doon na po na siya'y kahadlok o pagtahod sa ginikanan o sa otoridad. Let us inculcate in them fear of the Lord. Holy fear of the Lord. Nakaindot aning fear of the Lord, dili lang fear sa ginikanan, fear sa authority nga nagtanaw. Namo ko'y mga higayon, dili ta makamonitor kung unsay gibuhat nila. Pero kung naa sila'y kahadlok sa Ginoo, nakahibaw sila, bisan asa dili sila makatago gikan sa pananaw o sa presensya sa Ginoo, magbantay sila because they know God is watching. Magbantay sila sa ilang desisyon, magbantay sila sa ilang lihok, matag adlaw. So importante kaayo nga naay kahadlok sa Ginoo ang atong mga kabatanunan. Mga igsuon, aside from being challenged to become salt of the earth, Jesus also said to his disciples, "You are the light of the world." How do we become light to the world? We become light of the world by giving, by showing our good example to others. Ang pagtudlo sa uban, dili lang biya kutob sa sulti. Ang tao mas makakaton dili sa ato ang gisulti, kundi sa ilang makita nga atong gibuhat. Hapit na ang Ash Wednesday, Miyerkules Sabadlis, Day of Fasting and Abstinence. Mao ni ang pahinumdom sa ato ang first reading. Share your bread with the hungry. Kana bitawng
mag-fasting ta. Ako ang nabantayan, ang uban mag-fasting sila. Di sila mukaon ron. Pero katong dili nila kanon, ilarang hipuson. Pagkataod-taod, sila ragihapoy mukaon. True fasting enables us to share our food, our blessings to others. Buti pasabot, kung nagsakripisyo ta, nagpuasa ta, ang ang bunga sa puasa o pagsakripisyo atong ipaambit ngadto sa uban. Ang tinuod nga pagsimba, ang epekto niini dili lang para sa tong kaugalingon. Ang tinuod nga pagsimba mag-aghat ug magdasig kanato sa pagtabang, sa pagserbisyo sa atong isig katao. When we serve others, when we serve the needs of others, we become light of the world. Mao na mga igsuon, padayon ta nga magtudlo ngadto sa uban sa mga maayong hiyas, sa mga maayong binuhatan, ug ang ato ang pagtudlo dili lang kutob sa pulong kung dili atong ipakita diha sa buhat. Because true worship will result in our service to our brothers and sisters, especially those who need most of our help and assistance. Daghan sa atong mga kaigsuonen karon ang kinahanglan og daghang tabang, mauna nga padayon ta sa pagtabang sa panginahanglan sa uban, and as we serve, let us remain humble, maintain a low profile. Kaya nga naman, dili man ang atong kaugalingon ang ato ang gisangyaw, kung dili ang kabubuton sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo. Dili unta kita maoy musikat, kung dili ang Ginoo aron ang tanan magdaig ug maghimaya kaniya. Hinaot pa.